faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Good morning, FBK partners. This is Pastor Ricky of Canlubang Christian Congregation. I will be sharing 1 John 2:15 to 17 ngayon pong araw ng Martes, June 16. So ito po sabi sa 1 John 2:15, do not love the world or the things in the world. If anyone love the world and the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life, is not from the Father, but is from the world. Verse 17, and the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. Palain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Tatlong bagay po ang aking babahagi dito. Una, yung the warning, the worldliness, and the worthlessness. Base po rito sa ating binasa sa verse 15, sabi, do not love the world or anything in the world. Ito po ay warning sa atin ni John, no? Ni Apostle John. Sabi, huwag nating mahalin ang mundong ito o ang mga bagay na nakikita natin sa mundong ito. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. Ang sino mang nagmamahal o umiibig sa sanlibutan ito, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya, wala sa kanila. Pero ano po bang sanlibutan o world na tinuturing po dito? No? Samantalang sinabi ng Panginoon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So ang Panginoon mismo ay minahal ang sanlibutan. Pero ang sanlibutan po tinuturing niya rito ay yung mga tao na nais niyang maligtas. No? Samantalang ang sanlibutan naman na tinuturing po dito sa 1 John ay yung mga kaisipan, yung mga konsepto, yung mga mindset, yung mga worldly system na nakikita po natin at naipapamuhay sa mundong ito. No? So, the things in this world, yung mga pagiging materialistic natin, no? Yung mga sobrang pag-ibig natin sa mga bagay-bagay, no? At natural naman po sa ating mga tao na magnais o mag-asam ng mga bagay. Bawa, gusto mo ng bagong kotse, magandang bahay. Yan po depende sa tao kung ano yung kanyang desires, di po ba? Merong mahilig sa auto pero wala namang hilig sa bahay, no? O di kaya may mga mahilig naman sa jewelries o sa magagandang damit. Ako po hindi ako masyadong mahilig sa mga alahas. Tama lang sa akin yung meron na akong relo para makita ko yung oras. Pero may mga tao po na hindi nasisiyahan sa pagkakaroon ng isa o dalawang relo, no? Hindi naman po masama sana iyon, no? Pero kung yung labis na pag-ibig mo sa mga bagay nito, nagkakaroon tayo ng materialism. So, sabi, pagka masyado tayong umiibig sa mga bagay dito sa sanlibutan ito, ay wala sa atin ang pag-ibig ng Ama. O di tayo mismo nahahati yung ating pag-ibig, no? Pero sabi nga, di ba, you cannot serve two masters. You cannot serve God and Mammon. So, ang Panginoon po ay totoo sa kanyang mga kapahayagan, sa kanyang salita. Kaya kung tayo po ay nagmamahal sa mga bagay sa mundong ito, wala po sa atin ang pagmamahal sa Panginoon. So, number 2 is worldliness. No? Yung pagiging makamundo. In verse 16, sabi, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. So, yung tatlong kategorya po, no, ng worldliness ay, sabi, hindi nanggagaling sa Ama, kundi sa sanlibutan. So, yung ating pride of life,
yung ating lust of the flesh, yung ating lust of the eyes. Ito po ay ino-offer sa atin ng sanlibutan ito, at ito yung mga bagay na naglalayo sa atin sa relasyon natin sa Panginoon. So even nung panahon po ni Eva at ni Adan, ito po ang ginamit ng kaaway sa kanila, ginamit ng diablo. Inoferan sila ng bungang kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, the fruit of the knowledge of good and evil. So ginamit yung lust of the flesh. Nakita ni Eva na napakaganda ng prutas at masarap kainin, kahit ito'y kanyang kinain at siya nasiyahan ng kanyang kinain. Lust of the eyes, so makita niya ito ay talagang desirable, no? Hindi mo matatanggihan dahil sa ganda, kumikinang siguro, at napakaganda ng balat ng prutas na ito, at nagkaroon siya ng lust of the eyes. At nung sandaling kanilang kinain, inoffer pa niya sa kanyang asawa, kay Adan, ay sabi, nagkaroon sila ng karunungan, naging kasundunong sila ng Panginoon. At ang tao kapag kasindunong ng Panginoon, ay nandun yung pride of life, no? Gusto natin ng kasikatan, gusto natin ng pagkakakilanlan, gusto natin na tayo maging makitang tayo matalino, tayo nag-excel, tayo successful. Pero ito po ba yung success na standard ng Panginoon? Minsan ito po yung mga worldly standard of success, pero it is different from God's standard. Hindi po kagaya po ni Apostol Pablo, no? Siya ay namatay ng nag-iisa, walang kaibigan, at it seems walang legacy. Nangangahulugan po ba na ito ay hindi siya successful? Sa paningin marahil ng mga tao, lalo na mga taong tumuligsa sa kanya, nagpapatay sa kanya, siya ay hindi naging successful. Pero sa paningin ng Panginoon, si Apostol Pablo ay successful. And kahuli-hulihan po ay itong the worthlessness, no? O yung kawalang value ng of this world, the worthlessness of this world. In verse 17, the world and its desires pass away, but whoever does the will of the Lord lives forever. Meron nga pong tayong awitin ng araw na sabi, this world is not my home, I'm just a passing through. Ang mundong ito ay hindi natin tahanan, no? Ang tahanan po natin talaga ay ang langit, no? Heaven is our home. Kaya po anumang ating maipon, maimpok sa mundong ito ay hindi po natin madadala sa langit, no? Ang tanging bagay o ang tanging madadala natin sa langit ay ang ating relasyon na build up dito, o yung mga taong na build up natin, na reach out natin, na magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Lalo na po kung yung mga taong ito ay yung taong malalapit sa atin, kamag-anak, magulang, kapatid, anak, pamangkin. Ito po yung mga taong madadala natin sa Panginoon. Ito po yung hindi masasayang. Ito po ay hindi kagaya ng mga bagay na inipon natin. Bahay man yan, relo man yan, palahas, o anumang bagay na pinahalagahan mo rito, ay hindi natin madadala sa kalangitan. Kundi ang madadala po natin ay yung mga taong na reach out natin para sa Panginoon. Nabahagi na natin ng kanyang salita, tumanggap sa Diyos, at sila'y makakasama natin sa langit na bayan. So our real home is in heaven. So this world will pass away, it will become worthless. And anything na narito ay may iwan din natin. We cannot bring it to heaven. The only thing, or the only possessions that we can bring to heaven are the relationship that we have established, no, with the Lord.
So, ito po ang ating pag-aaral sa umagang ito mula sa 1 John 2:15 to 17. Naway naging kabuluhan at naway ito'y tumanim sa ating mga puso at isipan at ating maipamuhay at mailapat sa pang-araw-araw nating ginagawa. Purihin po ang Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ricky Lorenzo ng Canlubang Christian Congregation. Good morning po.